muusok na, nasusunog. Dito tayo sa sagingan. Ito ang tanong dyan, gaano kalaking plantation ng saging ang nakita mo na? Itong erento, ito yung kay pastor, ito yung sagingan niya. Ayun, lilinis sila. Yung mga tuyo na, ayun, mga pinagputulan, yung mga tuyot na dahon sa mga saging, kasama rin sa coconut, sinusunog nila yan. Ayun, para maging malinis. Ito kasi pinaghahandaan, kasi ngayon, katapusan na ng Mayo, papasok ng June, July, umpisa na ng tag-ulan yan, bagyo na. Sabagay, lahat naman ng farm, ang problema talaga damo, yung mga kugo, yung mga wild grass. Kaya dapat agapan mo yan. Dahil kung di mo agapan yan, magiging masukal ang lugar mo. Pamahayang ka ng mga insekto, daga, ahas. Ito, dami na nila sinusunog. Nalinis na itong lugar na to. Kung makikita niyo, yung mga puno ng saging, ayan o, malinis na. Kahit yung mga pinag-harvestan, yung mga pinutol na puno, kagaya nito, ayan o, yan, malinis na. Ito pa isa o. Ayun, umuusok. Usok lang. Di pa tayo pwesto. Ito yung isang puno. Pakita ko sa inyo. May bunga na siya. Ayun, isang bulig. Ayun pa isa. Lapitan na. Itong isa medyo malaki na. Ano to? Kardaba. Kung tawagin nila. Yan yung saba sa Tagalog. Pero dito sa mga Bisaya, tawag nila dyan kardaba. Giant kardaba. Kasi mas malaki yan doon sa saba na ordinaryong saba. Tawag nila dyan, sunog. Lilinisin yan. Ito pa, hindi pa nalilinis to. Ito, tignan nyo. Yan ang itsura niyan. Pag nagpuputol, hindi naman pwedeng hayaan mong ganyan lang, nakakalat yan. No? Kailang ganyan. Susunugin mo, lilinisin mo yan. Para hindi yan. Pinamamahayang kasi ng mga punggos yan, ng mga sakit sa saging. Kaya kung minsan ng mga saging nagkakasakit, kala mo okay yung saging, pero may sakit yung saging, kaya hindi nagbubunga. Kaya may ganong kaso ng saging na hindi nagbubunga.